Hello, so ako si Madam P at ito yung reading natin para sa mga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. Take only what resonates. Wait lang guys ha. Ayusin ko lang yung ilaw. Okay, so naayos ko na. Ito yung card na lumabas kanina. So this is for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sa mga hindi makaka-relate guys, ibigay mo sa iba ang reading. And yeah, take only what resonates. Kung makaka-relate ka, pwedeng hindi 100% ha. Comment na lang kayo dyan sa baba. Seven of Wands. So, Five of Pentacles, the Magician, and the Seven of Wands. Eto ha. Yung iba sa inyo pwedeng nakakaranas ng mga financial problem ngayon. And with the Magician, either way, ganito, pwedeng ikaw ay naloko, or ikaw ay, na-scam, or whatever kind of panloloko na gawa sa'yo. Yung iba naman, it could be ikaw, yung minsan na nanloko, and the possibility of karma ay nararanasan mo ngayon. So, alin man doon, ikaw ang bahala dyan. And with the Seven of Wands, tinatry mo as much as possible na alisin yung sarili mo sa sitwasyon na yan. You do have the Ace of Swords. So, meron kang, mga ideas. Maybe may mga gusto kang simulan ngayon. Gusto mo i-pursue ito. Pero medyo naiipit ka or hindi mo nga magawa kasi nga still, financially, may mga pinagdadaanan ka ngayon. Pagdating sa person na kakonect mo, sino ito? The Three of Cups. Ace of Cups. The High Priestess and the Judgment. Yung iba sa inyo, ito yung side mo, ito yung part kung saan ka makaka-relate. Ibig sabihin, kahit sinasabi kong person mo to, pwedeng ikaw ito and then ito yung person na kakonect mo. Bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. With the Three of Cups, ito yung may friendly energy dito sa person na to. So, this could be a friend. Kung hindi naman ganun, this could be a person in the past na gusto kanyang mabalik ngayon sa buhay niya or gusto niya magkaroon ng reconciliation sa inyo. With the Ace of Cups, nakikita natin na itong person na to really loves you a lot. So, nandun yung emotions niya sa'yo. And with the High Priestess, pwedeng very spiritual na person ito. And with the Judgment, pwedeng nagising na siya regarding sa connection ninyo. Like, nagkaroon na siya ng clarity. Or, if this person is very spiritual, pwedeng alam niya na there's something sa connection na ito na hindi siya basta-basta pwedeng baliwalain. So, ano yung emotion niyo sa isa't isa? You do over the Strength card. Emotion niyo sa isa't isa. The Sun. And the Hierophant. Emosyon ninyo sa isa't isa. King of Wands. Ten of Pentacles. And the Four of Cups. Yeah, I feel like yung emotion mo for this person, pwedeng siya nagbibigay ng kasayahan sa'yo. With the Hierophant, pwedeng kahit pa paano kung ano yung mga problema mo or nakakapagpasakit sa puso mo, siya yung nakakatulong sa'yo na mag-heal regarding dun sa mga bagay na yun. And with the Strength card, I feel like gusto mo yung sarili mo pag kasama mo siya, or nagugustuhan mo unti-unti ang sarili mo, and
But there's something within you na parang hindi mo mai-open dito sa taong to. It could be yung emotions mo sa kanya or whatever. Kasi with the strength card, meron ka pang mga nakikita nating pagmamatigas na ginagawa. No? Hindi mo na i-open up yung sarili mo sa kanya pagdating sa iyong emotions. And it could be ayaw mong maging vulnerable kasi nga um, sa situation mo ngayon din. And pwedeng ito yung dahilan kung bakit part of you ay nakatago. The King of Wands, itong person na to, emotion niya sa'yo is that lagi siya nandyan para sa'yo. Like, siya yung magbibigay ng strength. Pag alam niyang you're feeling weak or mababa or nandito ka sa point ng buhay mo na hindi mo kaya, siya yung magbibigay sa'yo ng kalakasan. And gagawin niya yun kasi ayaw niyang ganyan ka. Alam niya kung ano yung deserve mo, alam niya kung ano yung kaya mo pang ilabas sa sarili mo, and hindi siya natutuwa pag nakikita ka niyang nagkakaganyan. So, ito yung person na to is, I feel like nandun yung energy ng totoong kaibigan or totoong partner. Ayan, lalo na with the Ten of Pentacles, financially may masasabi itong person na to. Kasi kung ano yung mga ideas niya, kung ano yung nasa isip niya, ano yung nasa puso niya, ginagawa niya, pinupush niya, palaban siyang tao. And ang nakatingin kasi siya, hindi sa present situation, mas nakatingin siya sa future. So, kaya ganyan siya mag-isip, or mas matapang, sabihin na natin mas matapang siya sa'yo, mas malakas ang loob niya, dahil dun sa part na, alam naman niya na in the future magiging maganda yung balik nito. So, medyo sa inyong dalawa, siya yung medyo mas positive thinker talaga. So, ano yung near future sa inyong dalawa? For water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. The Four of Wands. The Lovers. The Seven of Cups and the Temperance. Bottom of the deck is the Three of Swords and the Eight of Swords. Etong part na ito is ikaw ang bahala. I mean, ikaw ang makakapagsabi. Kasi with the Four of Wands, nakakita tayo dito ng stability, relationship, partnership. With the Lovers, it could be relasyon or partnership sa inyong dalawa. Pero, ito person to with the Seven of Cups kasi mas better or yung mas tingin niya mas makakabuti para sa kanya yung pinipili niya. And the Temperance, itong person na to is willing to wait naman regarding dito, but of course, nasa sa'yo yun kung kailan ka willing na mag-take ng risk or kung kailan ka makikipag-connect dito sa taong to. So, sa part na ito, ikaw ang bahala. Okay? Kasi why? The Three of Swords is here and the Eight of Swords. I feel like yung iba sa inyo, if you are stuck, kasi there's a third party situation, Three of Swords, or may nagpapahirap sa'yo, nakakapagpalungkot sa'yo, nagiging dahilan sa'yo para hindi mai-open up ang sarili mo. Yun yung nakikita natin with the Eight of Swords na hadlang dito sa connection ninyo. Pero yung iba sa inyo, ikaw kasi yung may magagawa ng, ikaw ang gagawa ng paraan para kahit papano ay although may problema or may nagiging hadlang sa connection na ito, kung ipupush mo ito, mangyayari ito. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.